Dapat magdesisyon na ang Korte Suprema whether legal o illegal ang pagkuha kay Pangulong Duterte sa Pilipinas at dinala doon sa Hague, sa ICC, na hindi man lang dumaan sa local courts. So, the longer it takes for the Supreme Court to address that legal controversy, yung pangalawa na nakikita kong solusyon sa let's say perception of injustice natin, sa tingin ko mali talaga yung ginawa nila kay Tatay Diggo. VP Sara has to win the 2028 presidency and everything will change. Ano po yung nakikita nyo pong sa usaping legal? Dito po, if ever man po na totoo itong mga lumalabas na aligasyon ng mga dating sundalo na talagang nanguna ang gobyerno o nagkaroon ng ugnayan ng gobyerno with the ICC sa kabila po ng wala ng jurisdiksyon ang ICC sa bansa? Sa totoo, talaga wala ng jurisdiction yung ICC, no, sa atin. In fact, si President Bongbong Marcos mismo nagsabi, no, na wala ng jurisdiction ng ICC. Yun nga lang, ibinigay nila doon si former President Duterte based on an Interpol request. Yung totoo dyan, yung Interpol request was based on the ICC arrest order. So, if the requesting party, which is the ICC, no longer has jurisdiction, dapat walang visa na yung request ng Interpol. Yun nga lang, kung gusto talaga ng Administrasyong Marcos na ipadala si former President Duterte sa Hague, we control everything, no? Bilang administrasyon, kung saan control the police, they control the military, they control the DOJ. So, ito yung resulta. So, saan pupunta? Yan yung tanong. Opo. Now, Opo, sige po. No, I have said this publicly before. Within the democratic process, isa lang yung nakikita kong paraan, no? Dalawa, no? Yung una, yung immediate na paraan para magkaroon. No? Yung matagal na nating inaantay na desisyon ng Korte, hanggang ngayon hindi pa natin naririnig. Dapat magdesisyon na ang Korte Suprema whether legal o illegal ang pagkuha kay Pangulong Duterte sa Pilipinas at dinala doon sa Hague, sa ICC, na hindi man lang dumaan sa local courts. So, the longer it takes for the Supreme Court to address that legal controversy, tayo lahat. Yung pangalawa na nakikita kong solusyon sa let's say perception of injustice natin, sa tingin ko mali talaga yung ginawa nila kay Tatay Diggo. VP Sara has to win the 2028 presidency and everything will change. Opo. Attorney, siguro huling topic na lang po. May bearing po ba or magiging parte po ba ng pulisiya na sa ating pamahalaan yung naging reply po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. doon sa katanungan or inquiry ng pangalawang Pangulo, Vice President Sara Duterte, doon po sa pag-iit din ng Pangulo, doon po sa kanyang reply na hindi kailanman, hindi na magiging saklaw. So hindi niya papayagan ang anumang klase, uri ng pakikipag-ugnayan na mag-imbestiga ang ICC sa ating bansa. Dated ito December 2023, December 13 ata, no?
reply niya ito kasi nagtatanong din sa kanya during that time si Justice Remulla at dating Solgen Minardo Guevara and at the same time si VP Sara Duterte. So sa isahang reply para doon sa tatlong opisyal ng gobyerno, sinabi niya na hindi na tayo saklaw at ginigit yung ating soberanya. Parang kung pagbabatayan natin itong mga aligasyon din naman ng mga dating sundalo, nagkaroon ng ugnayan. Sa tingin nyo po, may bearing po ba yung naging liham kung lalo na kung ito'y hindi nasunod hanggang sa kasalukuyan dahil kung nakaipag-ugnayan nga, meron bang pananagutan kayong nakikita dito sa Pangulo ukol dito? Hanggang siya pa rin yung Pangulo natin, paano niya kakasuhan ng kanyang sarili? Nagbigay nga siya ng official opinion sa bagay na tinatanong sa kanya ni VP Sara, pero iba naman yung ginawa ng kanyang gobyerno. At ipinadala doon si dating Pangulong Duterte. So, sabi ko nga, we're waiting for the Supreme Court to make a decision, and we are also hopeful that the next president will be VP Sara Duterte. Attorney, damo nga salamat sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Salamat po at mayong gabi sa tanan. Mayong gabi. Si Attorney JV Hinlo po mga kapartner, ang Deputy Secretary General for Visayas ng PDP Laban. At napag-usapan niya natin itong mga aligasyon ng dating mga sundalo po mga kapartner. Mabibigat na mga aligasyon. Maraming mga pinangalanan ng mga mambabatas, nasa legislative, nasa executive, mga iba't ibang mga matataas na opisyal ng gobyerno, hanggang sa First Family at hanggang sa Pangulong Bongbong Marcos, idinawit po nitong mga dating sundalo po mga kapartner na di umano'y nakatanggap ng mali-maletang basura o pera po mga kapartner. Samantala, dito tayo sa ibang mga balita. Asahan na mas mapapabilis na ang pagdinig ng mga agarang kaso kahit 10 oras ng gabi. Ito'y matapos aprubahan ng Korte Suprema ang guidelines sa pagtatalaga ng mga hukom at korte para sa night court duty sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Narito ang balita ni Aaron Rojas. Naglabas ang Korte Suprema ng malinaw na sistema ng rotation sa mga itinalagang night court. Ito ay upang may agarang tumugon sa mga kaso gaya ng petisyon para sa piyansa ng mga inaaresto sa gabi. Sa mga multi-sala courts, isang beses kada linggo ang aktwal na duty ng mga hukom mula alas 5 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi at on-call sa mga susunod na araw. Kapag wala ang nakatalagang hukom, papasok ang paired court bilang kapalit. Ron Rojas, SMNI News. Samantala, tiniyak naman ng Department of Finance na hindi papakialaman ng pamalaan ang higit 1 trilyong pisong reserve fund ng SSS. Ang higit 1 trilyong pisong reserve fund ng SSS. Kasunod ito ng pangamba ng publiko na baka matulad dito sa kontrobersyal na pondo ng PhilHealth. Si Paul Montibon sa balita. Walang dapat ipag-alala ang mga miyembro ng Social Security System o SSS. Ito ang maraing pahayag ni Finance Secretary Frederick Go kaugnay sa historic milestone na 1 trillion peso reserve fund ng ahensya. Nilinaw ng kalihim na eksklusibo ang pondo para sa binipondo, para sa benepisyo ng mga miyembro at pensioners at walang plano ang gobyerno na pisyo ng mga miyembro at pensioners at walang plano ang gobyerno na bawasan ito kahit 1 cent bunga ng mas pinalakas na kampanya sa koleksyon ng kontribusyon, mas maayos na pamamahala ng pondo at pagtutulungan ng mga miyembro na regular na naguhulog ng kanilang kontribusyon. Nauna nang nilinaw ng SSS para sa mga regular na naguhulog ng kontribusyon ay makatatanggap ang mga ito ng benepisyo gaya ng retirement pension, disability, sickness, maternity, unemployment, death at funeral benefits. Kasama rin ang salary at calamity loans. Nag-ugat ang kaba ng publiko sa naging issue ng PhilHealth noong 2020 dahil sa aligasyon ng korupsyon at maling paggamit ng pondo. Pero giit ang pamahalaan, magkaiba ang sitwasyon at nanatiling matatag ang SSS. Layon ng pahayag ni Go na ibalik ang tiwala ng milyong-milyong manggagawang Pilipino na nagpapakahirap para sa nasabing pondo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Samantala, pabata ng pabata ang mga tinatamaan ng sakit sa bato sa bansa. Kaya naman, pinaiimbisigahan na ng isang senador ang lumalalang bilang ng mga kasong ito.
Kung bakit, alamin sa balita ni Sheena Torno. Isang resolusyon ang inihain ni Senator Mark Villar upang paimbestigahan ang patuloy na pagdami ng kaso ng chronic kidney disease sa Pilipinas lalo na sa mga kabataan. Ayon kasi sa Department of Health, kabilang ang sakit sa bato sa mga nangungunang sanhi ng pagkakasakit at pagkamatay ng mga Pilipino. Sa natanggap na report ng senador, mas bata na ngayon ang tinatamaan ng sakit sa bato. May mga kaso pa raw na 9 na taong gulang pa lang ang pasyente. Giit pa ni Villar na bagamat may mga umiiral ng hakbang ang bansa upang tugunan ng chronic kidney disease, ngunit may nakikitang kakulangan na dapat mabigyan ng pansin ng gobyerno. Layunin ng resolusyon ng senador ay repasuhin ang kasalukuyang mga programa ng pamahalaan mula sa information campaigns, early detection hanggang lalo sa high-risk groups. Hikayatin din anya na mas malusog na pamumuhay upang mapigilan ang pagdami ng kaso ng sakit sa bato sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News.